access to your villa. Just for son of weakness, all of your clean all your pillar. You better watch your back before she turn into a kid. Yan yung mga sontripan ko kapag lasing eh. Kita nyo yung quotes boy. Basahin nyo ulit kung trip nyo. Dapat isa puso natin yung quotes na yun kasi yun yung tutulong sa atin. Diba? Tutulong yun para makapasa tayo sa board exam natin. Okay, no, yung re-reviewin natin ngayon, may dalawang phase. Dalawa. Yung unang phase or yung unang bahagi ng re-reviewin natin is yung etymology. Etymology ng mga topic natin. Ano ba itong etymology? Diba? Ano nga itong etymology na to? Ito yung pag-aaral ng origin ng word. Kung saan nagmula yung word na kung ano mang word na yan, di ba? Pinanggalingan ng word na yan. Ayun yung ibig sabihin ng etymology. Yan yung unang phase na bahagi. At ay yung pangalawang bahagi na didiscuss natin, ito na yung legal aspect. Kaya umpisa na tayo. Okay, no, umpisa tayo dito sa etymology. So, didiscuss natin itong etymology kasi para hindi naman tayo ignorante dun sa mga pinagmulan ng mga words na i-discuss natin ngayon. Para lang, at least kahit papano, alam natin kung bakit tinawag na ganito yung ganito, diba, yung topic natin. Diba? Para alam din natin yung legal meaning, tsaka alam din natin yung etymology. Diba? Okay, no? Start tayo dito sa homicide. Bakit kaya tinawag na homicide itong homicide, di ba? Bakit hindi ito tinawag na pesticide? Diba? Bakit dito tinawag na herbicide? O kung anong mga side by side dyan, di ba? Bakit nga tinawag na homicide? Dahil, because it came from the Latin word homicidium. Boy, tandaan Latin word, Latin meaning homicidium. Diba? E ano naman yung what does this homicidium means? Dadissect natin para sidium means act of killing. Boy, kung sa Tagalog pa, pagpatay. Ano naman itong homi or homo? It is simply means man. Boy, man, tao. Diba? Tao pala meaning nitong homi or homo. Kaya pala nung elementary ba tayo nun or high school, may mga iba't ibang uri ng tao, di ba? May mga homo sapien, diba? Homo erectus, ano pa yun? Ano pa yung isa? Homo habilis, di ba? May mga ganun. Meron pa ba? Mga homibip. Walang ganun boy, sa ano lang, sa tindahan lang yung noodles, diba? Yun man, homo, di ba? Therefore, homicidium simply means or literally means killing of a man. Boy, tandaan. Literally means, hindi sinasabing legally means kasi iba yung pagpapakahulugan ng batas dito. Mamaya i-discuss natin. Etymology pa lang tayo. Homicidium literally means or simply means killing of a man. Diba? Gets nyo na kung bakit tinawag na homicide yung homicide, Bakit siya tinawag na homicide, hindi tinawag na pesticide? Pero kung ano man doon mga side-side uulitin ko ng uulitin Homicide came from the Latin word homicidium, means killing of a man. And next is murder na tayo. Murder, etymology ng word na murder. Ito, maraming pinagmulan ng words to Mordre, earlier morper, isa pa from Old English mordor. Ano yung meaning ng mga yon? Simple lang, ganito lang. Secret killing or unlawful killing, di ba? Gets nyo yung pinagkaiba niya sa homicide? Yung homicide, walang sinabing ganon. Walang secret, walang unlawful, basta pagpatay lang ng tao. Itong murder, secret killing or unlawful killing, di ba? Pagpatay na patago, di ba? Pagpatay na patraidor. Ganon. Makalimutan nyo etymology pa lang tayo. Etymology, literal meaning pa lang Wala pa tayo dun sa legal meaning kasi dun sa legal meaning mamaya di-discuss natin yan, reviewin natin. Dun kayo matutuwa sa legal meaning, kaya abangan nyo. Next is parricide.
Boy, ganun pa rin yung laro. Gaya lang din sa homicide. Parricide came from the Latin word, Latin meaning parricidium. Diba? Ulitin natin. Sidium meaning act of killing, pagpatay. And pare, ano ibig sabihin itong pare? Hindi ito yung tropa mo, hindi yung parikoy. Ibig sabihin itong pare is parent, diba? Magulang mo. Diba? And therefore, parricide originated from the word parricidium, which simply means or literally means murdering of a parent. Boy, tandaan. Literal meaning pa lang ha. Simple meaning pa lang. Wala pa tayo sa legal meaning. Kasi yung legal meaning mamaya, may mga naka-include pa na relatives aside dun sa parent. Kaya mamaya, di-discuss natin yun ng himay-himay. Kaya abangan nyo yung legal discussion natin. At susunod, boy, infanticide. Walang bago. Basic. Latin word infanticidium. Di ba? Matik na yan. Latin word infanticidium. Basidium means act of killing. Di ba? Pagpatay. Ulit-ulit. Then, infant. Oh, infant boy. Bata. Di ba? Sanggol. Ganon yung ibig sabihin ng ito yung origin ng word ng infanticidium ha. Sidium, act of killing or pagpatay. Infant, baby or sanggol. Therefore, infanticidium literally means killing of a child, diba? Or murdering of a child. Ganun lang boy ha, literal meaning. Yung legal meaning neto mamaya. Wait lang, relax lang. At ang panghuli ha, giving assistance to suicide. Wala naman akong nahanap na ano neto, origin or etymology. Basta ito yung magiging kaso mo kapag tinulungan mo yung isang tao na magpakamatay. Kaya wag niyong tutulungan yung tao magpakamatay. Bago ko makalimutan, boy, itong homicide ha, general term to ha, it refers to all types of killing. Lahat ng tawag sa uri ng pagpatay is homicide, diba? Yung murder, parricide, infanticide, mga specific yan, naka-specify na yan, may mga specific na circumstances kung kaya may tinawag sila, kasi lahat yan pagpatay. Itong tatlong yan, anong tawag dito sa tatlo? Homicide, diba? Yung general term of killing is homicide. Yung mga specific term of killing, ito yung murder, parricide, infanticide. Tapos na tayo dito sa mga etymology. Ngayon, punta naman tayo dito sa legal aspect. Ipa-flash na picture, mas maganda kung ipopost nyo muna, tapos basahin nyo, tapos intindihin nyo ng sarili nyo bago kayo mag-proceed dun sa video. Bago nyo i-play ulit. Kasi pagka ganun, inintindi nyo muna sa sarili nyo, mas tatatak yun kapag napakinggan nyo na yung mga bagong kaalaman na papasok sa inyo. Okay, simulan na natin yung tunay na laban kasi pupunta tayo dito sa legal aspect. Revised Penal Code Book 2, Article 249, Homicide. It has 4 elements. Meron itong 4 na ingredients kung sa Tagalog pa. 4 na sangkap. At itong 4 na sangkap na ito dapat kumpleto. Kulang lang na isang sangkap dito, boy, hindi mabubuo ang homicide. Ano itong mga 4 na elements or 4 na sangkap? What are these 4 elements of homicide? Okay, first element, a person was killed. Second element, the offender killed him without any justifying circumstances. Third element, offender had the intention to kill, which is presumed. Fourth element, the killing was not attended by any qualifying circumstances of murder or by that of parricide or infanticide. Diba? Yun yung 4 na uulitin ko, yun yung 4 na elements or sangkap ng homicide na kulang lang ng isang element, hindi na mabubuo ang homicide. Tandaan. Siyempre, hindi tayo natatapos doon. Para mas maintindihan natin mabuti yung 4 na ingredients or yung elements ng homicide, iisa-isahin natin itong mga elements niya. Kumbaga, hihimay-himayin natin para mas maintindihan natin ng lubusan, mas ma-internalize. First element, a person was killed.
merong taong pinatay. Ganun lang kasimple yung element number 1. At kapag merong taong pinatay, syempre merong taong pumatay, which is element number 2. Offender killed him without any justifying circumstances. Ano ba yung ibig sabihin itong justifying circumstances na binabanggit dito sa element number 2? Okay, Article 11, Revised Penal Code Book 1, Justifying Circumstances. Those wherein the acts of the person are said to be in accordance with law. Thus, she does not incur criminal liability. O kung sa Tagalog pa, yung mga ginawa ng tao ay naaayon sa batas, kung kaya wala siyang pananagutang kriminal. Ano yung mga halimbawa ng pagkakataon na nakapatay ka, pero yung pagkapatay mo dun sa isang tao ay naaayon sa batas? Ito yung mga yun, naka-enumerate sa Article 11, Justifying Circumstances. Una, self-defense, ba? Pinagtanggol mo lamang ang iyong sarili. Pangalawa, defense of relatives. Pinagtanggol mo lamang ang iyong kamag-anak. Pangatlo, defense of strangers. Pinagtanggol mo yung ibang tao. Pang-apat, avoidance of greater evil or injury. Medyo mahirap tayo. Dumating ka sa sitwasyon na kailangan mong mamili doon sa isang bagay na mayroong malaking kapinsalaan at doon sa bagay na mayroong mas kaunti yung kapinsalaan. At syempre, mas pinili mo yung bagay na mayroong kaunting kapinsalaan. So gusto kong elaborate yan dito pero tatagal tayo, hindi naman ito na-topic. Siguro sa other time na lang kapag napagtripan ulit. Panglima is fulfillment of duty, diba? Ginagampanan mo lamang yung tungkulin. At pang-anim is obedience to an order issued by a superior for some lawful purposes. Sinunod mo lamang yung order sa'yo ng iyong superior as long as naaayon ito sa batas. At yung mga isa-isa kong binanggit na yun, yun yung mga justifying circumstances na kapag nagawa mo or kapag nakapatay ka by means of that, justified yung gawa mo. Kaya tinawag na justifying circumstances. Justifying circumstances kasi yung pagkapatay mo naaayon sa batas. At ano yung sabi sa element number 2 ng homicide, di ba? The offender killed him without any justifying circumstances, di ba? Para masabing homicide, yung sabi ng element number 2, dapat yung pagkapatay ng offender doon sa kanyang napatay or doon sa biktima, dapat walang justifying circumstances doon sa nabanggit natin kanina, di ba? So therefore, element number 2 ng homicide simply means absence of justifying circumstances. Killing but absence of justifying circumstances. Yun, ganun, kasimple lang yung element number 2. Okay, element number 3. Offender had the intention to kill, which is presumed. Kumbaga, anong ibig sabihin itong presume? Kumbaga, given na. Given na meron kang intensyong patayin yung napatay mo. Yan yung sabi ng element number 3 sa homicide. Diba? Ano man yung halimbawa? Reckless imprudence resulting to homicide. O halimbawa, nagmamaneho ka ng sasakyan. Diba? Tapos, alam mong madulas yung daan kasi kakatapos lang ng ulan. Ang bilis-bilis mo magpatakbo. Ano nangyari? Boy, nawalan ka ng control kasi madulas nga yung daan. Nahagip mo yung naglalakad doon sa gilid ng daan. Nahagip mo yung bystander. Ano nangyari, boy? Patay. Ba, anong kaso mo? Homicide. Sabihin mo, ba't kaso anong homicide? Wala naman akong intensyong patayin yung taong yun. Kasi, boy, pabaya ka, boy. Anong sabi sa element number 3? Intention to kill is presume. Ba? Presume yung intention mong patayin yung napatay mo. Bakit? Pabaya ka, tarantado ka. Alam mo ang dulas-dulas ng daan. Ayaw mong bagalan yung takbo. Yung tuloy nakapatay ka. Yan yung mga halos karamihan sa mga mali ng crime dati. Yung nag-recitation dati. Kasi discuss the difference between murder and homicide. Anong pinasagot ng mga tarantado? Sir, homicide. There is no intention to kill.
Ba? Wala kang intensyong pumatay. Kaso mo is homicide. Murder, sir, meron kang intensyong pumatay. Kaya murder, sir. Yun yung pinagkaiba. Sa homicide, wala kang intensyon. Sa murder, meron kang intensyon. Diba? Tarantado. Ano ang sabi sa homicide, element number 3? Meron ka pa rin intensyong pumatay dun sa napatay mo. Ba? Kaso ano, presume lang. Ba? Pinagpapalagay lang na meron kang intensyon dun sa napatay mo. Kasi nga bakit? Halimbawa kasi, pabaya ka kasi. Kaya ganun, boy. At kapag kayo'y nakasalubong or nakasalumuha ng mga situational question, halimbawa, A. Intentionally kill B. What crime committed by A? Boy, huwag kayong sasagot ng murder. Kasi, dahil may nakita kayong intentionally, murder agad. Hindi, boy. Wala pang qualifying circumstances kasi ng murder. Mamaya di-discuss natin yung qualifying circumstances. Base dun sa situation na A. Intentionally kill B, homicide lang yung sagot dun, boy. Ha? Bakit? Intention to kill, ha? Intentionally kill or intention to kill in homicide is presumed, ha? Element number 3, Article 249 ng homicide. Tandaan. At panghuling element ng homicide is element number 4, that the killing was not attended by any of the qualifying circumstances of murder or by that of parricide or infanticide. What is this qualifying circumstances referred to in element number 4? Ano itong qualifying circumstances na tinutukoy dito sa element number 4 ng homicide? Qualifying circumstances, ibig sabihin, ito yung mga pangyayari na kapag present kasama ng pagpatay, di ba? Instead of homicide, nagiging murder. It will qualifies to murder. Instead of homicide, it will qualifies to parricide. Instead of homicide, it will qualifies to infanticide. Yun yung maibig sabihin ng qualifying circumstances. Medyo magulo pero explain natin. Okay, example. A killed B. What crime committed by A? Ba, anong kaso ng A? Boy, simply homicide lang. Kasi pasok siya sa lahat ng elements ng homicide. Pero pagka, halimbawa naman ganito ang sitwasyon. A killed B by means of poison. Anong kaso ni A? Boy, hindi na homicide. Homicide will now be qualified to murder. Bakit? Anong qualifying circumstances ng murder na pasok dun sa situation? Boy, by means of poison. Pinatay mo siya gamit ang lason. Isa yan sa mga qualifying circumstances ng murder. At marami pang qualifying circumstances ng murder. Mamaya di-discuss natin. Ano pa? Another situation. A killed his father. What crime committed? Boy, hindi na homicide. Homicide will now qualify parricide. Mas mabigat yung parricide. Mas mabigat yung penalty nitong parricide. Bakit? Anong qualifying circumstances na pasok? Bakit tinawag na parricide yung krimen? Pinatay mo yung tatay mo. Isa yan sa mga qualifying circumstances ng parricide. Pero marami pang qualifying circumstances yung parricide. Mamaya ulit i-discuss natin. Another example. A killed a child less than 72 hours old. Pinatay niya yung bata or yung baby at yung edad ng bata ay less than 72 hours old. Anong kaso? Boy, hindi na homicide. Kaso niya is magiging infanticide. Homicide will now be qualified to infanticide. Kasi bakit? Merong qualifying circumstances ng infanticide. At ano yun? Yan yung edad ng bata which is 72 hours old. Boy, hours old or less than 3 days old. Yan yung qualifying circumstances ng infanticide. Okay ngayon, ano yung ibig sabihin itong element number 4 ng homicide? That the killing was not attended by any of the qualifying circumstances of murder or by that of parricide or infanticide. Pero simple lang. Yung mga qualifying circumstances kanina ng mga murder, halimbawa poison, qualifying circumstances ng parricide. Sa mga halimbawa is pagpatay ng tatay. Sa mga qualifying circumstances ng infanticide, killing of a child less than 72 hours old. Yun yung mga qualifying circumstances na tinutukoy dito sa element number 4. Dapat, ano ang sabi dito ng ano ang sabi dito ng element number 4? Dapat para maging homicide ay walang qualifying circumstances ng murder
or qualifying circumstances ng parricide or qualifying circumstances ng infanticide. Dapat walang mga qualifying circumstances na ganun para ma-constitute as homicide. Element number 4 ng homicide simply means killing but absence of any of the qualifying circumstances of murder, parricide, and infanticide. Dapat walang qualifying circumstances ng tatlong yon. Ito yung ibig sabihin ng element number 4 ng homicide. Ngayon, isa-isahin natin ulit yung mga elements ng homicide para ma-refresh natin. What are these 4 elements of homicide? Okay, first element, a person was killed. Second element, the offender killed him without any justifying circumstances. Third element, offender had the intention to kill, which is presumed. Fourth element, the killing was not attended by any qualifying circumstances of murder or by that of parricide or infanticide. Diba? Yun yung apat na uulitin ko, yun yung apat na elements or sangkap ng homicide na kulang lang ng isang element, hindi na mabubuo ang homicide. Okay, ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-apply yung elements na natutunan natin based sa situational na mga tanong. I-check natin yung element ng mga homicide kung present nga ba sa isang situation, di ba? Halimbawa, A killed B. Ito yung tamang pagsagot boy sa situational. Ano ba yung element number 1 ng homicide? Di ba? A person was killed, di ba? A killed B, pasok ba yung element number 1? Pasok boy, merong namatay. A person was killed. Sino yung namatay? Si B. Check yung element number 1 ng homicide. Ay element number 2, that the offender killed him without any justifying circumstances. Di ba alam niyo na yung mga justifying circumstances? Based on situation, A killed B. Pasok ba yung element number 2? Pasok boy, kasi pinatay ng offender yung biktima ng walang justifying circumstances, di ba? Wala naman sinabi dito sa situation na A killed B by means of self-defense. Walang ganun na sinabi, boy. Ang sabi lang sa situation natin, A killed B. Boy, kaya pasok yung element number 2. Absence of absence of justifying circumstances. And element number 3, check mo yung element number 3, that the offender had the intention to kill. Intention to kill, which is presumed. Boy, pasok boy. Kasi bakit nga sa homicide, intention to kill, yung intention mong patayin, presume. Yung sabi ng element number 3. Kaya check. And element number 4, that the killing was attended by any that the killing was not attended by any of the qualifying circumstances of murder or by that of parricide or by that of infanticide. Sa situation natin, A killed B, wala naman qualifying circumstances ng murder dyan, boy. Diba? Wala naman qualifying circumstances ng parricide. Wala naman qualifying circumstances ng infanticide. Kaya check lahat ng elements ng homicide. Diba? Lahat ng sangkap ng homicide dito sa situation natin is pasok. Kaya homicide yung kaso. Ganun yung tamang pagsagot. Ganun yung tamang pag-apply ng elements based sa situational. Isa pang example para mas mapulido natin yung homicide. A killed B by virtue of self-defense. Nabubulol na ako. A killed B by virtue of self-defense. Isa-isay natin yung elements ng homicide. Tingnan natin kung pasok ba yung elements, lahat ng elements ng homicide, yung apat na elements dito sa situation natin. At kung napapansin nyo, boy, ano yung elements ng homicide ang absent dito sa situation natin? Yung element number 2, diba? That the offender killed him without any justifying circumstances, boy. Without any justifying circumstances. Dito sa situation natin, with justifying circumstances. Diba? With, hindi yun without. Kasi A killed B by virtue of self-defense, diba? Pinatay niya kasi dinipensahan niya lamang yung sarili niya. Diba?
Kaya, hindi na magiging homicide kasi bakit? X is yung element number 2 ng homicide. Which is the offender killed the victim without justifying circumstances. Yun yung X. Kaya hindi homicide. Ulit-ulit. Ngayon yung pagsagot ng situational question, boy, dapat alamin nyo kung based on situational, lahat ng elements is pasok. Ibig sabihin yun na yun. Pero kapag inisa-isa yung elements, merong isang absent, boy, hindi na yun yung sagot. Ganyan yung pag nag-apply. Kaya anong dapat gawin? Dapat familiarize nyo yung element. Dapat memorize nyo yung mga element na yun. O kung matigas kasi matigas memorize. At meron kayong pang malakasang familiarization. Bago tayo mag-start dito sa susunod article, meron ako yung pa-flash na picture. At mas maganda kapag i-pause nyo muna itong picture, tapos basahin nyo at intindihin nyo in your own way of understanding bago nyo pakinggan yung actual na discussion, para kasi pagka iniintindi nyo sa sarili niyo yung binabasa nyo, bubuo ng tanong sa isip nyo at malay nyo yung mga tanong na nasa isip nyo madi-discuss mamaya kapag kapag napakinggan nyo na yung actual discussion, diba, mas tatatak yun sa isip nyo pagka ganun. Okay, let's proceed to the next article. Article 248, murder. Same with homicide, it has 4 elements. Meron din itong 4 na sangkap. At ano-anong mga ito? First element, a person was killed. Second element, accused killed him. Third element, that the killing was attended by any of the following qualifying circumstances. Paragraph A of element number 3, with treachery, taking advantage of superior strength, with the aid of armed men, or employing means to weaken the defense, or employing means or person to ensure or afford impunity. Paragraph B, in consideration of a prize, reward, or promise. Paragraph C, by means of inundation, fire, poison, explosion, shipwreck, stranding of a vessel, derailment, or assault upon a railroad, fall of an airship, by means of motor vehicles, or with the use of any other means involving great waste and ruin. Paragraph D, on occasion of any of the calamities enumerated in the preceding paragraph, or of an earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic, or any other public calamity. Paragraph E, with evident premeditation. Last paragraph of element number 3, paragraph F, with cruelty, by deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim, or outraging or scooping at his person or corpse. And last element of murder, element number 4, the killing is not parricide or infanticide. Those are the 4 elements of murder. 4 na ingredients or sangkap ng murder na dapat kompleto or buo para makonstitute na murder yung crime. At napansin nyo dun sa element number 3, merong paragraph A to paragraph A, B, C, D, E, F. Diba? May 6 na paragraph. Hindi lahat yun kailangan present. Baga dun sa element number 3 at yung may 6 na paragraph, meron lang isa na present. Meron lang isang circumstances or qualifying circumstances na present doon. Murder, boy. Tandaan yung element number 3 na merong maraming paragraph. Isa lang doon present. Murder ang kaso mo, boy. At ngayon, tapos na nating isa-isahin yung mga 4 na elements ng murder at yung mga qualifying circumstances sa element number 3. Ngayon, gagawin natin, himay-himayin na naman natin ulit, kagaya ng ginawa natin sa homicide kanina. Himay-himayin na naman natin ulit yung elements ng murder para pulido ba. 248, murder. Okay, first element, kagaya lang din sa homicide, element number 1. First element ng murder, a person was killed. Merong pinatay. At kapag merong pinatay, syempre merong pumatay, which is element number 2.
accuse killed him. Ganyan lang kasimple yung element number 2 ng murder. Hindi kagaya sa homicide, meron pang justifying without justifying circumstances. Element number 3, the killing was attended by any of the following qualifying circumstances. Dito, iisa-isahin na yung mga pangyayari or circumstances na kapag present, instead of homicide, murder na boy. Kaya isa-isahin natin yung mga qualifying circumstances ng murder dito sa element number 3. Paragraph A, with treachery. According sa libro na nabasa ko sa libro ni sinong author, Attorney Brabante, treachery is a circumstances referring to a manner of committing a crime in which there was no risk to the accused arising from the defense by the victim. Boy, tandaan no risk to the accused ba? Wala man lang panganib dun sa pumatay. At anong nangyari dun sa pinatay? Ba? Yung pinatay, there was no opportunity for the victim to defend herself or himself ba? Wala man lang pagkakataon yung biktima para makalaban, para depensa niya kanyang sarili. Diba? Ganun yung ibig sabihin ng treachery. No risk to the accused, walang panganib dun sa pumatay, at no chance for the victim. Wala man lang chance yung biktima para depensahan yung sarili niya. Yan yung ibig sabihin ng treachery. Okay, halimbawa ng treachery. Ito yung pinakagasgas na example ng treachery. Anong ginawa mo sa kalaban mo, boy? Pagkatalikod, sinaksak mo sa ulo, 'di ba? Pagkatalikod, binaril mo sa ulo, 'di ba? May panganib ba sa part mo na ikaw yung bumaril? Wala. Bakit, boy? Nakatalikod yung kalaban mo. May chance ba yung kalaban mo para depensahan yung sarili niya? Wala rin, boy, kasi nakatalikod nga. Yun yung isa sa mga halimbawa ng treachery. O, isa pang halimbawa ng treachery. Halimbawa, sa probinsya ka. Siyempre, may mga bukid yan doon, may mga niyugan, mga nyog. Sakto, habang naglalakad ka sa bukid, nakita mo yung mortal na kalaban mo, ba? Kung sa Ilonggo pa, handom kag dumot. Nakita mo yung kalaban mo. Kumukuha ng tuba doon sa tuktok ng nyog, di ba? Sakto. Meron kang dalang shotgun sa likod, may nakakabit na shotgun sa likod mo. Anong ginawa mo? Ba? Sinigawan mo yung kalaban mo doon sa tuktok ng nyog. Ano mo, baba ka dyan ng diba? Laban. Paano makakalaban yun? Diba? Sa tuktok ng nyog, anong ginawa mo doon? Binaril mo ba? Pinaulanan mo ng shotgun. Ang nangyari doon? Nalaglag. Diba? Parang ibon yun. Laglag yun, boy. Diba? Patay. Anong kaso mo? Murder. Anong qualifying circumstances? Treachery, boy. Bakit? Meron bang risk or meron bang panganib sa part mo na ikaw yung pumatay doon? Walang panganib sa part mo, nasa tuktok yung isa, yung kalaban mo. Meron bang chance doon sa kalaban mo na i-defend yung sarili niya? Paano magkakaroon ng chance ang depensahan yung sarili niya nasa tuktok ng nyog, kumukuhang tuba, tarantado ka, diba? Dapat pinababa mo muna, tapos tsaka mo binaril, dahil para may kinuha mo yung tuba, hindi na sayang, diba? Ganun. Anong kaso mo, boy? Murder. Anong qualifying circumstances? Treachery. No risk on your part, no chance for the victim to defend himself, diba? Treachery. Qualified. Murder. Okay, another. Paragraph A pa rin to, Taking advantage of superior strength. What does the superior strength means? Diba? Kasi kapag merong superior strength, opposite niyan is inferior strength. Diba? Kung merong mas nakaaangat na lakas or mas nakakaangat na pwersa, merong mas mahinang pwersa. Diba? Ganon yung ibig sabihin ng superior strength. Mas nakakaangat yung pwersa mo. What did you do to that strength na? You took advantage of that strength. Diba? Para mapatay mo yung kalaban mo. O anong halimbawa? Dalawa kayo. Lalaki ng katawan. Nag-gym, diba? Kasing laki ng katawan ni Sumiran. Diba? Ganun pa yung katawan nyo. Yung kalaban nyo.
nag-iisa lang, di ba? Tapos, yung kalaban nyo, kasing payat pa ni Palito, di ba? Anong ginawa nyo, boy, sa kalaban nyo, di kayo naawa. Pinagtulungan nyo pa, di ba? Ang lit-lit na nga, kasing payat na nga ni Palito. Tapos yung dalawa, nag-gym pa, di ba? Yung isa, taga-sakal, di ba? Yung isa, taga-sakal. Yung isa, binubugbog sa tiyan, pinagsusuntok sa tiyan, di ba? So, yung isa, ginagawa ni Lim, ni Rare Naked Choke. Nakakalaban ba yung isa na yun? Putang inang yan. Diba? Kawawa naman, diba? Patay ba yung dalawa? Anong kaso nyo? Murder. Anong qualifying circumstances? Taking advantage of superior strength. Ano naman yung pinagkaiba nitong taking advantage of superior strength dito sa treachery? Diba? Ganito yan, boy. Makinig ka, makinig. Sa treachery, diba? There was no chance for the victim to defend himself or herself. Dito sa abuse of superior strength or taking advantage of superior strength, pag merong superior strength, merong inferior strength, boy, nakakalaban pa rin yung isa. Kaso, na-overwhelm siya nung lakas nung isa sa superior strength siya. Mas mahina lang yung strength niya, diba? Yan yung pinagkaiba ng murder tuloy. Yung pinagkaiba ng abuse of superior strength dito sa treachery. Sa treachery, hindi talaga nakalaban yung biktima. Dito sa taking advantage of superior strength, nakalaban pa rin yung biktima, diba? Kaso, mahina lang yung strength niya. Mahina lang yung strength niya, kaya na-overcome siya nung merong superior strength. Patay siya. Anong kaso nung pumatay? Murder. Anong qualifying circumstances? Kapag nakalaban yung biktima pero hindi niya kinaya yung lakas kasi superior strength yung isa. Anong kaso? Murder. Anong qualifying circumstances? Abuse of superior strength or taking advantage of superior strength. Next, with the aid of armed men. With the aid of armed men. Diba? Merong nakaalalay sa'yo na mga taong may armas. Inaalalayan kanila. May mga armas sila eh. O ito naman, halimbawa, hindi kagaya sa abuse of superior strength. Merong malakas, merong mahina. Ito, halimbawa, parehas kayo, magkasiking laki kayo ng katawan. Paras pa kayong lalaki. Diba? Anong ginawa mo dun sa kalaban mo? Binugbog mo, pinagsuntok mo, binabanatan mo kung anong pinagagawa mo. Yung kalaban mo, hindi makaganti. Diba? Napatay mo. Bakit hindi makaganti yung kalaban mo? Bakit hindi siya gumaganti siya? Magkasing laki lang naman kayo ng katawan. Anong nangyari? Hindi siya gumaganti kasi napaikutan kayo ng mga may armas. At yung mga taong may armas na yun, kampi mo. Diba? Kahit sino ba nun, gaganti ka ba naman yung kalaban mo? May mga yung nakapalibot sa kanya, may mga armas. Diba? With the aid of armed men. Diba? Patay boy, patay ka. Binubugbog ka, hindi ka makaganti, wala kang magawa. Ganun yung ibig sabihin ng with the aid of armed men. Diba? Mano-mano lang kayo, suntukan. Pero hindi ka makaganti kahit wala siyang armas. Pero yung mga kasama niya pala may armas. Patay ka. Anong kaso niya? Murder boy. Anong qualifying circumstances? With the aid of armed men. Another, employing means to weaken the defense. Ano kaya ibig sabihin nito? Employing means to weaken the defense. Gumawa ka or gumamit ka ng pamamaraan para yung kalaban mo mapahina yung kanyang depensa. Ano halimbawa? Ulit, suntukan kayong dalawa. Paras kayong saraulo. Wala kayong trip. Suntukan kayo. Suntukan. Paras kayong baliw. Dihado ka na. Yung kalaban mo pala, estudyante ni Bruce Lee. Nagkukungpot. Natadtad ka dun, boy. Bugbog ka dun. Anong ginawa mo? Alam mong lugi ka na. Anong ginawa mo? Pagkasipa sa'yo, tumba ka siyempre. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng buhangin. Kumuha ka ng buhangin. Tapos pagtayo mo, sinaboy mo sa mukha, naboy mo sa mata niya. Diba?
Siyempre, bulag yung isa boy. Ha? Bulag yung isa, hindi makakita. Sundok, wala nang kwenta yung pagiging Bruce Lee niya. Anong ginawa mo habang hindi siya makakita? Tsaka mo sa ngayon boy, sinipa, diba? Pagsipa, nagsusuntok, diba? Tsaka sinakal mo, rare naked chocolate, diba? Parang dito, sakalin ka ba naman dito? Hanggang sa mawalan ka ng hininga, boy. Napatay mo yung kalaban mo, diba? Patay si Bruce Lee, diba? Anong ginamit mo? Anong kaso mo? Murder. Anong qualifying circumstances? Employing means to weaken the defense, ba? Paano nangyari yon? Employing means, diba? Yung pagsaboy mo ng buhangin sa mata niya, yun yung means na ginawa mo para mapaweaken yung defense na. Syempre, weak na yung defense niya, hindi na yun makakita. Yun yung ibig sabihin ng employing means to weaken the defense. Boy, anong kaso mo? Murder. Anong qualifying circumstances? Employing means to weaken the defense. Ha? Kaya saboy-saboy pa kayo ng buhangin. Ha? And last, qualifying circumstances sa paragraph A. Ha? Last sa paragraph A pa lang. Ha? Or of means or persons to ensure or afford impunity. Gumamit ka ng pamamaraan or ng tao para makasigurado ka na walang panganib sa part mo na ikaw yung pumatay. Diba? Ganun yung ibig sabihin nun nung last na qualifying circumstances. Nantok na ako. Kaya na intindihan yun. Kaya nang mag-isip ng halimbawa dun. Simple lang yun. Paragraph B. In consideration of a price, reward, or promise. Ang magandang halimbawa nito ba yung mga hitman, yung mga hard killer, di ba? Kasi pumapatay sila in consideration of a price or a reward, di ba? Sa mga pelikula to minsan, di ba? Mga merong hard killer, merong hitman, uutusan siya, patayin mo si mayor, bigyan kita 5 piso, ganon. Patayin mo si ganto, ganyan. Meron kang reward sa akin, ganyan. Pagka pinatay niya yun, boy, pagka pinatay niya, anong kaso niya? Hindi yung homicide, murder. Anong qualifying circumstances? In consideration of a price or reward. Isa pang halimbawa, meron kang nililigawan, tapos yung nililigawan mo, mga paasa-asa ba, diba? Tapos, syempre magandang nililigawan mo ikaw naman si baliw-baliw, sisunod sa mga inuutos niya. Siyempre, sinasabi sa'yo ng maniligaw mo. Sige. Patayin mo nga yung taong yun. Patayin mo yun. Kapag napatay mo na yung taong yun, sasagutin na kita. Diba? Anong ginawa mo? Bay, pinatay mo nga yung tao. Siyempre, sasagutin ka ba naman yung niligawan mo? Yung ganda-ganda. Diba? Nakapatay ka. Anong kaso mo? Murder, boy, hindi yun homicide. Bakit? In consideration of a promise. Yan, patanga-tanga kasi pag kang pauto-uto sa nililigawan mo. Paragraph C. By means of inundation. Diba? Ano ba ibig sabihin itong inundation? Diba? Merong malawakang pagbaha, boy. Diba? Pagbaha. Anong ginawa mo habang kasagsagan ng baha? Diba? Pagbaha. Nilunod mo yung tao doon sa baha. Diba? By means of inundation. Diba? Ang kaso mo, boy, murder. Diba? Ano pa? By means of fire. Sinunog mo siya. Diba? Pinatay mo siya gamit ang apoy. Sinunog mo siya. Diba? Ano pa? By means of poison. Nilason mo siya. Ano pa? By means of explosion. Diba? Hagisan ng garnada. Garnada ba naman Ano pa? Shipwreck. Ano pa? Stranding of a vessel. Ano pa? Derailment or assault upon a railroad. Derailment or assault upon a railroad. Fall of an airship. By means of motor vehicles. Binangga mo. Intensyon mong banggain. With the use of any other means involving great waste and ruin. Yun yung mga qualifying circumstances na nakapaloob sa paragraph C ng element number 3 ng murder. Yun yung paragraph C. Lahat ng mga andon, pagka present yung ganun, boy, sa pagpatay, murder. Paragraph D.
on occasion of any of the calamities mentioned in the preceding paragraph, or of an earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic, or any other public calamity. Paragraph E, with evident premeditation. Ibig sabihin itong evident, boy, ibig sabihin ito malinaw or maliwanag. Ano naman ibig sabihin itong premeditation? Sabi ni Miriam, to think about or revolve in the mind beforehand. Baga, bago mo nagawa yung isang bagay, pinag-isipan mo na, di ba? Bago mo gawin. Nag-isip ka na or pinag-isipan mo na bago mo gawin. Kaya, ibig sabihin ng evident premeditation, malinaw na pinag-isipan mo or malinaw na pinaghandaan mo. O halimbawa sa school, sa school nyo, kumakain kang lollipop. Ano kumakain ng lollipop? Yung klase mo, sugapak, nanghihingi yung lollipop, pati lollipop hihingiin. Siyempre lollipop mo yun, ba't mo bibigyan? Hindi mo binigyan. Anong ginawa? Binuli-buli ka, boy. Binuli-buli ka nung kaklase mo, hindi mo binigyan ng lollipop. Siyempre ikaw, nayamot. Ang sabi mo, mamaya to sa akin, pagpaplan mo nito. Ngayon, inalam mo kung saan yung daan niya pauwi. Kasi anong ginawa mo? Doon sa daanan niya pauwi, gumawa kang patibong, gumawa kang tali. Parang patibong, tali, ganun o. Kasi galit ka binuli ka ba naman Ngayon, ito nakamotor yung kalaan mo na ng bully sa'yo, pauwi na. Sakto ng pagpauwi, ilang oras ka lang nakaabang. Pagkauwi, ito na, dumaan. Pagkadaan niya, nagmumotor. Masaktong pagkadaan, hinatak mo yung tali. Siyempre sumabit yung leeg. Pagsabit ng leeg, tumba. Laglag motor boy, siyempre. Tumba yun, masakit-sakit pa yun. Anong ginawa mo? Nilapitan mo. Saan pinagsasaksak sa leeg? Pinagsasaksak mo ng nipper sa leeg. Yung nipper ng mama mo. Boy, patay boy. Anong kaso mo? Murder. Anong qualifying circumstances? With evident premeditation. Kasi pinagplanuhan mo ba, pinagandaan mo, gumawa ka ng mga patibong detalye, di ba? Saksakin mo pa ng nipper sa leg. Murder. What qualifying circumstances? What qualifying circumstances? With evident premeditation. Malinaw na pinaghandaan mo siyang patayin. Di ba, mantakin mo yon, nakapatay ka dahil sa lollipop. Ang lupit. Malupit mong abnoy ka. Okay. Paragraph F. Last paragraph ng element number 3. With cruelty. By deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim, or by scooping or outraging at his person or corpse. With cruelty, boy. Pangmamalupit. Paano mo siya pinatay? Tinalian mo sa leeg. Tinalian mo sa leeg, tinalian mo sa kamay, tapos pinakaladkad mo sa kalabaw, sa kabayo, o sa sasakyan. Dito pinakaladkad mo hanggang mamatay, boy. Pang malupitang patayon, boy. Anong kaso mo? Murder. Anong qualifying circumstances? With cruelty. Ano pa? By deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim, boy. Augmenting the suffering of the victim. Dinagdagan mo yung paghihirap niya bago mamatay, di ba? Bagong patayin, nagtatanggal-tanggal mo yung kuko. Pagtanggal ng kuko, lagyan mong suka. Sakit tapde. Tapos, tinusok-tusok mo sa mata ng karayom. Pusang alaw kang tao ka. Nangyari sa boy. Napakalupit mo naman. Anong kaso mo? Murder, boy. By deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim. Ano pa? Outraging or scooping at his person or corpse. Ito talaga yung pinakamalupit dito. Hindi ko to naintindihan. 4 na taon kong sa college, hindi ko makuha-kuha. Pero nung tinanong ko sa abogado, bilib na bilib ako sa abogado. Nung tanong ko na 4 na taon, siya lang yung nakasagot. Ang lupet. Ito yung paliwanag niya. Kasi tinanong ko siya. Sir, ano ba ibig sabihin itong scooping or
Ano ba ibig sabihin itong outraging or scooping at his person or corpse? Ganito yan. Ang pinag-uusapan nito, bangkay na. Halimbawa, reckless imprudence resulting to homicide, di ba? Yung kaso mo lang sana, boy, ay homicide. Pabaya ka sa sasakyan mo, nakabangga ka, napatay mo yung tao, di ba? Siyempre, nakabangga ka. Di ba? Nakabangga ka. Walang qualifying circumstances ng murder. Diba? Homicide lang yun, boy. Nakabangga ka lang pero pag intention mong banggain by means of motor vehicle, boy, elements ng murder, qualifying circumstances ng murder yun, by means of motor vehicle. Pero pagka wala ka namang nabangga mo lang by means of recklessness, dahil pabaya ka, homicide lang yung kaso mo, boy. Napatay mo, nakita mo, nabangga mo na, tapos nakita mo na yung bangkay, diba? Yung kaso mo sana is homicide lang. Kaso pagkakita mo dun sa bangkay, yung patay na nakita mo, nayayamot ka sa mukha. Kaya pala, yun yung mortal na kalaban mo. Anong ginawa mo dun sa bangkay? Ipatay na. Dinura-duraan mo, tapos pinakyu-pakyuhan mo pa yung bangkay. Diba? Imbes na homicide lang sana yung kaso mo, ano boy, it will qualifies to murder. Bakit? Scooping or outraging at his person or corpse. Ininsulto mo yung bangkay ng napatay mo. Kaya instead of homicide, boy, murder. Kaya ang lupit ng bugadong yun. Last element ng murder, element number 4. The killing is not parricide or infanticide. Anong ibig sabihin ng element number 4? Na dapat absence of qualifying circumstances of parricide or infanticide. Paano? Ganito yan, boy. Kasi bakit? Kasi by means of poison, murder yan. Qualifying circumstances ng murder. Pero pag pinatay mo by means of poison, yung tatay mo, hindi na yung murder, boy. It will qualifies to parricide kasi tatay mo na yung pinatay mo. And killing your father is one of the qualifying circumstances of parricide. Ba, ano pa? By means of poison, murder. Pero yung nilason mo is infant, ba? Bata, baby, less than 72 hours old, ba? Hindi na murder yun, boy, kahit by means of poison pa. Nagiging, ano na yun, infanticide, ba? Bakit kailangan may ganyan-ganyan pa, di ba? Bakit kailangan parricide, hindi murder? Ganito yan kasi mas mataas yung penalty ng parricide kaysa sa murder. Siyempre, nilason mo yung tatay mo, hindi pwedeng murder lang. Kasi dapat parricide yun kasi pinatay mo yung sarili mong kadugo Mas mataas yung penalty pag pinatay mo yung relatives mo. Pero mamaya di-discuss natin yung parricide. May mga nakaspecify na relatives doon. At sa infanticide naman, syempre, kahit nilason mo yung bata, boy, diba, hindi yan murder lang. Mas mataas pa sa murder, infanticide. Mas mataas yung penalty ng infanticide. At sa lahat, ito yung may pinakamataas na penalty, infanticide. And therefore, element number 4 of murder simply means absence of qualifying circumstances of parricide or infanticide. Simply as that. Ganun lang. At hindi na natin dapat gawing komplikado, boy. Yung mga paragraph A to F, yung 6 na paragraph na enumerate sa element number 3 ng murder, pagka present yung isa doon sa mga qualifying circumstances na yon, boy, murder, diba? As long as hindi lang pasok sa qualifying circumstances ng parricide or ng infanticide, murder yung kaso pag present yung mga qualifying circumstances na enumerate sa element number 3, paragraph A to paragraph F. Okay, tapos na tayo sa article 248, murder. Ngayon, punta naman tayo sa article 246, parricide. Basahin nyo muna to. Article 246, parricide. It has 3 elements. Meron itong 3 elements or 3 sangkap. Di kagaya sa homicide tsaka murder, meron silang 4 na elements. Itong parricide, kahit 3 lang yung elements nito, sa tingin ko ito may pinakakomplikado pagdating sa mga binabatong situational question. Pero syempre, hihimay-himay natin yung mga elements neto para hindi maging komplikado. Ano-ano itong mga elements
ng parricide. Element number 1, a person is killed. Element number 2, the disease is killed by the accused. Element number 3, dito nagkakatalo, that the disease or yung napatay is the mother, father, child, whether legitimate or illegitimate, or a legitimate other ascendant or other descendant, or the legitimate spouse of the accused. At syempre, as usual, himay-himayin ulit natin yung tatlong elements na yun ng parricide. Element number 1, a person is killed. Ba? Meron na namang pinatay. Kasi, pare-pares lang naman to sila lahat ng element number 1 eh. Merong pinatay. Syempre, kapag merong pinatay, merong pumatay. Element number 2, the disease is killed by the accused. Element number 3, the disease is the father, mother, or child, whether legitimate or illegitimate. Ano yung sabi dito sa element number 3? O halimbawa ikaw, napatay mo yung tatay mo, nanay mo, or yung anak mo. Ito pa, whether legitimate or illegitimate. Diba? Ano naman ang ibig sabihin nitong legitimate or illegitimate? Okay, uunahin natin tong legitimate. Ano bang ibig sabihin nitong legitimate? Boy, lawfully begotten, naaayon sa batas, baga legal, di ba? At ano yung sabi dito sa element number 3? The disease is the father. Boy, napatay mo yung tatay mo. Kailan nagkakaroon ng legitimate relationship sa'yo at sa tatay mo, di ba? Ganito yan, kapag kakasal sila ng nanay mo, di ba? There is existing legal marriage between your father and mother, di ba? Kapag legally married sila, ang relationship mo dun sa tatay mo, boy, is legitimate father. Ganun yung ibig sabihin ng element number 3, di ba? Ano pa? The disease is the mother, di ba? Napatay mo yung nanay mo. Kailan nagkakaroon ng legitimate relationship sa'yo at sa nanay mo? Ganun lang din kapag legally married sila ng tatay mo. Ang magiging tawag ng relationship mo doon sa nanay mo is legitimate mother mo siya. Ganon. Ano pa? The disease is the child, di ba? Napatay mo yung anak mo, di ba? Tanong, kailan nagkakaroon ng legitimate relationship sa iyo at sa anak mo? Ganon lang din kapag kasal kayo ng asawa mo, di ba? Legally married kayo ng asawa mo, diba? There existing legal marriage between you and your wife. At ano ang tawag nyo dun sa anak nyo kapag legally married kayo? Legitimate child ang tawag dun. Tapos na tayo dito sa legitimate. Ngayon, punta naman tayo dito sa illegitimate, diba? Ano ibig sabihin nitong illegitimate? Not recognized as lawful. Hindi naaayon sa batas. At ano yung sabi dito sa element number 3? The disease is the father. Tanong, kailan nagkakaroon ng illegitimate relationship between you and your father? Baka pag napatay mo yung tatay mo, kailan nagkakaroon ng illegitimate relationship sa inyo dalawa? Kabaligtaran. Pag hindi sila kasal ng nanay mo, diba? There is no existing legal marriage between your father and your mother. Ano pa? The disease is the mother. Tanong ulit, kailan nagkakaroon ng illegitimate relationship sa'yo at dun sa nanay mo? Ganon din kapag hindi sila kasal ng tatay mo. At ano pa? The disease is the child. Napatayin mo yung anak mo. Tanong, kailan magkakaroon tuloy? Oo nga, kailan nagkakaroon ng illegitimate relationship between you and your child? Kapag hindi kayo kasal ng asawa mo, hindi kayo legally married ng asawa mo. At kapag hindi kayo legally married, ang tawag nyo doon sa anak nyo is illegitimate child. Ganon.
At ano pa yung halimbawa nitong illegitimate child? Ito halimbawa ikaw lalaki, meron kang asawa, 'di ba? At kayo ng asawa mo is legally married, legal na kasal, 'di ba? Legitimate spouse yung tawag sa inyo. At nagkaroon kayo ng anak. At ang tawag doon sa anak nyo is legitimate child nyo 'yon, 'di ba? Ngayon, dahil babaero ka, kagaya ni yung babaero kong tropa, kagaya ni John Evan, yun, babaero, naghanap ka ng babae, di ba? Naghanap ka ng babae, may asawa ka na nga, legal na kasal, naghanap ka pa ng babae, at yung babae na yun na nahanap mo ay nagkaroon kayo ng anak, di ba? At ang tawag doon syempre sa anak nyo is illegitimate child mo yun, kasi hindi naman kayo kasal. Yung anak mo doon sa legal na asawa mo, yung tawag na legitimate child, di ba? Mantakin mo, meron ka ng legitimate child, meron ka pang illegitimate child, di ba? Meron ka pang anak sa labas, di ba? Yun isa sa mga halimbawa ng illegitimate child, anak ka sa labas. Yan. Kaya wag niyong gagayahin si John Evan. At halimbawa, nagkataon na naging anak ako ni John Evan. Anak ako sa labas. Anak ako sa labas, John Evan. Gagawin ko doon, rear naked choke ko yun. Sasakalin ko yun dito hanggang sa malagutan ng hininga. Bahala na siya mamatay, di ba? Bahala. Babaero siya eh. Babaero yung tatay ko eh. Bahala na. Kahit kasuhan ako ng parricide, mapatay ko lang siya. Di ba? Di ba? Pag napatay ko siya, kaso kasi parricide, mabigat-bigat 'yon kasi illegitimate father ko siya. Ganon yung sabi sa element number 3, ha? Kapag napatay mo yung tatay mo, nanay mo, or yung anak mo, boy, whether legitimate or illegitimate, kaso mo parricide. 'Di ba? Ganon yung ibig sabihin nun, boy. 'Di ba? When it comes to parent-child relationship, whether legitimate or legitimate, parricide, parent-child relationship, parent-child relationship, whether legitimate or illegitimate, uulitin ko ng uulitin, parricide, boy. Ano pang karugtong netong element number 3? Or a legitimate other ascendant or other descendant. Ano bang ibig sabihin nitong other ascendant and other descendant? Diba? Makinig. Ganito yan, boy. Pag sinabi kasing ascendant, ascending, pataas mo, nasa taas mo, or pataas. Sino yung halimbawa ng mga ascendant? Sino ba yung nasa taas mo? Nanay mo, tatay mo. Tawag dun is ascendant. Pero yung tanong, sino yung other descendant? Diba? Other than dun sa nanay mo at tatay mo. Yung lolo mo, diba? Pataas mo pa din yun, diba? Tawag dun sa lolo mo is other ascendant, diba? Nanay mo, tatay mo, ascendant mo. Lolo mo, ang tawag doon, other descendant. Ngayon, ano naman tong other descendant? Pag sinabing descendants, diba? Pababa, descending. Sino yung nasa baba mo? Anak mo, diba? Tawag doon sa anak mo, descendant mo yon, anak mo eh. Ang tanong, sino ba yung other descendant? Other than doon sa anak mo, pababa, apo mo. Ganon yan, boy. Ganon yan, ha. Other descendant, apo mo. Yung tawag mo sa anak mo, ascendant lang. Ang tawag mo sa apo mo, other descendant. Ganon. At ano pa yung sabi dito sa element number 3? The deceased is the legitimate other ascendant. Or the deceased is the legitimate other descendant. Ano naman yung ibig sabihin nitong legitimate other ascendant or legitimate other descendant? Ganito yan, boy. Dapat daw, sabi dito sa element number 3, kapag napatay mo yung lolo mo, at kapag napatay mo yung apo mo, dapat yung relationship mo sa lolo mo is legitimate. Dapat yung relationship mo sa apo mo is legitimate. Walang sinabing whether legitimate or illegitimate. Legitimate lang dapat yung relationship mo sa lolo mo at apo mo.
Ganon yung sabi dito sa element number 3. Kasi yung whether legitimate or illegitimate, applicable lang yan, natandaan. Applicable lang yang whether legitimate or illegitimate sa parent-child relationship. Parent-child relationship. Pero pagdating dito sa other ascendant or yung lolo mo or other descendant or yung apo mo, dapat yung relationship mo sa lolo mo at apo mo legitimate lang, boy. Hindi dapat illegitimate. Ganyan ka-stricto yung batas. Pag sinabi dyan sa element number 3 na walang illegitimate other ascendant, walang illegitimate other descendant, huwag kang gagawa-gawa ng sarili mong batas. Babagsak ka dun sa board, mali yung masasagot mo. At tanong, kailan nagkakaroon ng legitimate relationship between you and your lolo? Diba? Paano masasabi na yung relationship mo sa lolo mo is legitimate? Kasi yan yung sabi sa element number 3. Pagka legitimate yung relationship mo sa lolo mo, parricide. Ganon. Ganito yan. Halimbawa, lolo mo, tatay mo, nanay mo, ikaw. Kailan nagkakaroon ng legitimate relationship sa lolo mo at sa'yo? Dapat yung nanay at tatay mo kasal. Kasal. Kasi pagkakasal sila, ibig sabihin diretso yung direct line. Ibig sabihin legitimate yung relationship mo, diba? At kapag hindi sila kasal, nanay tatay mo, yung relationship mo sa lolo mo illegitimate, boy. At kapag illegitimate yung relationship mo sa lolo mo, napatay mo yung lolo mo, hindi parricide, X yung element number 3, diba? Pwede yung kaso mo dun homicide or murder, as the case may be. At ito pa, kailan mo masasabi na yung relationship mo dun sa apo mo is legitimate? Ganito yan. Halimbawa, ikaw, yung anak mo ay nagpakasal. Diba? Yung anak mo is nagpakasal. At yung anak mo nagkaroon ng anak. At ang tawag dun is apo mo. At kapag kasal yung anak mo dun sa asawa niya, ang tawag mo dun sa relationship mo sa apo mo is legitimate other descendant, ba? Legitimate yung relationship mo doon sa apo mo. Kasi nga, kasal yung anak mo at yung asawa nila. Kapag hindi kasal yung anak mo at yung asawa niya, yung relationship mo doon sa apo mo is illegitimate, boy. Or, iba pa, halimbawa, yung anak mong babaero, na si John Evan, ay mayroong anak sa labas. Yung anak mo na si John Evan ay may anak sa labas. Kasi si John Evan, babaero. Yung tawag mo dun sa apo mo sa labas is illegitimate descendant. Illegitimate na apo mo yun, ba? At kapag napatay mo yung apo mo na illegitimate at napatay ka ng apo mo na illegitimate, hindi parricide yun, boy. X yung element number 3. Kasi ang sabi dapat legitimate other descendant lang. Ganon. Kaya isa-summarize ko, boy, para hindi magulo. Sabi ko nga, diba, hihimayin para yung komplikado matatadtad natin, mahihimay. Ganito yung summarize dyan. Kapag parent-child relationship, parent-child relationship, whether legitimate or illegitimate, parricide. Dun lang sa parent-child. Pero pagdating dito sa lolo or apo or godfather, godmother, and grandson, granddaughter, pag lolo, apo, dapat yung relationship is legitimate lang. Tandaan, lolo, apo, legitimate lang. Bawal ang illegitimate. Parent-child, dito na pwede yung whether legitimate or illegitimate. Yan yung ibig sabihin ng element number 3 na yan. At ano pa yung karugtong ng element number 3? Number 3, or the legitimate spouse of the accused. Anong ibig sabihin, ba? Para masabing parricide, dapat yung kapag napatay mo yung asawa mo, dapat yung relationship mo dun sa asawa mo is legitimate, legal. There is existing a legal marriage. Ganon yung ibig sabihin nun, boy. Ganon yun, boy. Dapat legal
na kasal kayo ng asawa mo, 'di ba? Paano naman pagka hindi? Ang sabi kasi sa batas, legitimate spouse lang. Kapag napatay mo yung asawa mo, isang tawag mo doon sa asawa mo pag hindi kayo kasal, ano yung college ko, hindi ko na maalala sa college common law wife boy ang tawag doon sa asawa mo kapag hindi kayo kasal. Common law wife lang, hindi legitimate spouse. Kasi live-in lang kayo, hindi kayo kasal, tawag doon sa relationship nyo common law wife or common law husband. At kapag napatay mo yung common law wife mo or common law husband mo, hindi yung parricide boy. Kasi ang sabi lang sa batas, dapat legitimate spouse mo, legal na kasal kayo. Kaya kapag may situation na common law wife mo yung napatay mo or yung napatay mo is hindi kayo legal na kasal, huwag kang sasagot ng parricide boy. Gawa-gawa ka ng sarili mong batas. At ito pa, meron pang mga connotation dito sa libro ni Attorney Brabante, mga explanation niya patungkol dito sa parricide. Kaya makinig. This is a crime committed between people who are related by blood. Between spouses, even though they are not related by blood, it is parricide. 'Di ba? Ibig sabihin, para makomit mo yung parricide, dapat yung napatay mo, kadugo mo, ba? Related by blood, 'di ba? Kadugo mo naman yung nanay mo, kadugo mo naman yung tatay mo, 'di ba? Kadugo mo naman yung anak mo, kadugo mo naman yung lolo mo, kadugo mo naman yung apo mo, 'di ba? Related by blood. Pag napatay mo yung mga 'yon, 'di ba? Ano yung exception sa related by blood? Napatay mo pero hindi mo siya kadugo pero considered as parricide. Ano yung exception sa related by blood? Yung spouse mo, diba? Yung asawa mo, as long as legitimate spouse mo siya, parricide pa rin boy, kahit, diba? Kasi hindi mo naman kadugo yung asawa mo. Wala namang nananalaytay na dugo, diba? Sa inyong dalawa. Kaso dapat para ma-consider ng parricide, yung asawa mo na napatay mo, legitimate spouse mo, legally married kayo. Yan yung kaisa-isang exception sa parricide na in relationship by blood. Yan yung isang exception, yung legitimate spouse mo. At ano pa? The relationship must be in the direct line and not in the collateral line. Ano ba ibig sabihin nitong direct line and this collateral line? Diba? Kasi sabi, the relationship must be in the direct line, not in the collateral line. Ibig sabihin nitong direct line, ba? From the word itself, direct, direkta, straight, di ba? Straight line, direct line. Yung collateral line naman, ito yung lumiko, line na may paliko, di ba? Sumanga, hindi na siya direkta. Ganyan yung ibig sabihin ng direct line tsaka collateral line. Ngayon, sino-sino naman yung mga kamag-anak mo na nakapaloob dito sa direct line? Ito yun boy, makinig. Direct line, lolo mo, tatay mo, nanay mo, ikaw, apo mo. Direct line yan boy, straight line yon. At sino naman yung mga kamag-anak mo na nakapaloob dito sa collateral line, diba? Lumihis sa direct line. Ito yan boy, kapatid, diba? Tatay mo, nanay mo, direct line yon. Sino yung mga lumihis? Kapatid ng tatay mo, kapatid ng nanay mo, diba? In short, mga tito, tita mo, collateral line yun boy. Ano pa? Kapatid mo, diba lumihis yun sa straight line. Collateral line din yun, yung kapatid mo. Sila yung mga halimbawa ng mga collateral line, diba? Kaya dapat ang pinakatandaan nyo dito, yung direct line lang. Dapat kabisado nyo yung direct line. Sino nakapaloob dito sa direct line? Boy, parricide. Although na related by blood mo yung nasa collateral line mo, kasi diba, kasi sabi dun sa unang connotation sa libro ni Attorney Brabante, related by blood, diba? Kaso dapat yung related by blood mo is nasa direct line pala. Yung mga related by blood mo na kasama sa collateral line, hindi kasama yun boy sa parricide. Dapat related by blood tsaka direct line, ganon. Ito pa yung isa sa mga connotation sa libro ni Attorney. The relationship between the offender and the offended party must be legitimate, except when the offender and the offended party are related as
parent and child. Ibig sabihin, 'di ba? Dapat yung relationship ng apo sa lolo must be legitimate, 'di ba? Alam nyo naman kung paano nagiging legitimate, 'di ba, yung relationship ng apo sa lolo. Dapat kasal yung parent, 'di ba? Saka nagkakaroon ng legitimate relationship. Ano pa yung sabi dun sa connotation? The only exception is that pwede magkaroon ng parricide kahit illegitimate relationship kung yung relationship is parent and child, diba? Ganun lang yung exception. Pagka apo, lolo, dapat legitimate lang. Pero pagka parent and child, kahit legitimate or illegitimate, parricide boy. Ganun yung ibig sabihin ng connotation. Okay, ngayon, i-apply na natin sa situational question yung mga natutunan natin dun sa mga elements ng parricide. I-apply na natin yung elements ng parricide, isa-isahin na natin dito sa situational. Okay, let's start. Situational question. Hubby and wifey are married. They had a child named Lee Gatchi, who is now 17 years old. Hubby had illicit relationship with Kabi. May kabit si Hubby. Dapat hindi Hubby dito, dapat John Evan yung example dito eh. Hubby and Kabi had a child named Anakla, who is now 3 years old. Yan yung magiging situational natin, boy. Okay, question number 1 based dun sa situation. What crime committed if Hubby killed Ligatchi? Based dun sa situation natin, kano-ano ba ni Hubby si Ligatchi? Boy, legitimate child niya si Ligatchi, di ba? Ngayon, anong kaso pag pinatay ni Hubby si Ligatchi, which is his legitimate child? Boy, parricide. Question number 2. What crime is committed if Hubby killed Anakla? Kano-ano ba ni Hubby si Anakla? Boy, anak niya sa labas, 'di ba? Ano ang tawag dun sa anak sa labas? Illegitimate child, 'di ba? Kasi 'di ba kanina sa na-discuss natin, kapag parent-child relationship, whether legitimate or illegitimate, anong kaso? Parricide, boy. Kaya dito sa question number 2, pinatay ni Hubby si Anakla. Yung relationship kay Anakla is anak niya sa labas, and anak sa labas is considered as illegitimate child, 'di ba? Kasi hindi naman sila kasal ni Kabi. Ni kabit nga eh. Kaya Kabi. Kaya ang kaso dito ni Hubby, pag pinatay niya si Anakla, is parricide. Bakit? Illegitimate child. Question number 3. What crime is committed if Hubby killed wifey? Based sa situation, kano-ano ba ni Hubby si wifey? Boy, legitimate spouse ba? Anong sabi din sa element number 3 ng parricide kapag pinatay mo yung legitimate spouse mo? Anong kaso? Parricide. Question number 4. What crime is committed if Hubby killed Kabi? Ano-ano naman ito ni Hubby si Kabi? Boy, kabit. Kumbaga, asawa sa labas. Diba? Kapag napatay niya yung kabit niya, ba? Wala sa element number 3 na sinabi na kapag pinatay niya yung kabit is parricide. Walang sinabing ganun. Ano yung requirements? Dapat yung napatay niya is legitimate spouse. They're existing a legal married. Wala naman legal married sa kanila ni Kabi. Yung legal married niya is dun kay wifey. Diba? Kaya yung crime committed ni Hubby pag pinatay niya si Kabi is homicide. Simply homicide. Bakit homicide? Diba? Bakit hindi murder? Diba? May nabanggit ba kang qualifying circumstances ng murder doon? Wala. Situation is, what crime committed if Hubby killed Kabi? Diba? Walang qualifying circumstances ng murder. Ba, mabalikan nyo yung
mga qualifying circumstances ng murder. Wala naman sinabing by means of poison, wala naman sinabing by means of treachery, by means of superior strength, by means of armed men. Walang ganun na banggit pagka walang na ganung pag walang binanggit na qualifying circumstances ng murder, homicide lang yung kaso, boy. Ha? Anong kaso pag pinatay ni Habi si Kabi? Homicide. Question number 5. What crime is committed if wifey killed Anakla? Ano naman yung relationship nito ni wifey dito kay Anakla? Wala, boy. Anak sa labas ito ng asawa niya. Ano nang relationship nila? Wala. They are strangers, di ba? Ano yung kaso neto ni wifey pag pinatay niya yung si Anakla? Murder. Bakit murder? Di ba nalito kayo? Kasi, ganito yan. Consider nyo yung edad ng bata. Considered nyo yung age ni Anakla. Si Anakla, ang edad niya lamang is 3 years old. Buya, 3 years old. And according sa libro ni Attorney Brabante, killing a child of a tender age is considered as murder, qualified by treachery, because the weakness of the child due to his tender age results in the absence of any danger on the part of the aggressor. Diba? Gets nyo bakit murder? Kasi ano yung sabi natin kanina dun sa treachery? No danger or no risk on the part of the aggressor. Walang delikado or walang panganib dun sa pumatay. At walang chance yung pinatay para ipagtanggol yung kanyang sarili. 'Di ba? O sa situation, may panganib ba sa part ni wifey na siya yung pumatay dun sa kay Anakla, 3 years old? Walang panganib sa part ni wifey. Yung si Anakla, may chance ba na pagtanggol sa sarili niya, 3 years old boy? Wala. No chance for Anakla to defend yung sarili niya. Kaya yung kaso ni wifey is murder, qualified by treachery. Yan yung dapat i-analyze nyo yung tanong, boy, kasi wala nga word na treachery. Pero yung situation pala, merong treachery. Kaya ganun, analyze. Hindi rin naman pwedeng maging kaso ni wifey is infanticide. Kasi ano yung qualifying circumstances ng infanticide? Dapat yung edad ng bata is less than 3 days old or less than 72 years old. Based sa situation, anong nakalagay? 3 days old. Exactly 3 days old. Kaya pagka sinabi ng batas na less than, wag kang gagawa ng sarili mong batas. Question number 6. What crime is committed if father of Habi killed Anakla? Ano ba ng tatay ni Habi si Anakla? Boy, kasi si Anakla, anak ni Habi sa labas. Ang tanong, ano niya ngayon si Anakla? Apo niya. Ang tanong, anong klaseng apo? Hindi naman pwedeng tawagin na legitimate niya na apo kasi anak lang si Anakla sa labas ni Habi. Kaya, anong kaso ni Lolo pag pinatay niya si Anakla? Parricide ba? Hindi parricide, boy. Kasi anong sabi dun sa elements ng parricide? Dapat legitimate descendants, legitimate descendants para maging parricide. Tanong, legitimate descendants niya ba? Hindi nga, kasi anak ni Habi sa labas si Anakla. Ano ngayon yung tamang kaso or tamang crime na nakomit ni Lolo dun sa pag napatay niya si Anakla? Boy, murder. O bakit murder? Kasi nga kanina, 'di ba? Murder qualified by treachery kasi yung edad ng bata, 'di ba? Walang danger sa part ni Lolo at walang chance yung 3 days old na bata para depensahan yung sarili niya. Kaya kaso ni Lolo or yung tatay ni Habi is murder qualified by treachery. Question number 7. Okay. Assuming that Anakla is less than 3 days old, what crime committed if, di ba, Habi, wifey, sino pa? Si Kabi, and the father of Habi
Pag napatay nila si Anakla, anong kaso nila? Infanticide, boy. Bakit? Pasok yung qualifying circumstances ng infanticide in which yung napatay is less than 3 days old or less than 72 hours old. 'Di ba? Kahit by means of poison pa yan, boy. By means of treachery pa yan. 'Di ba? Kasi qualifying circumstances ng murder yon. Kahit poison pa, treachery pa yan. Pero pag ang napatay mo less than 3 days old, less than 72 hours old, yung murder magiging infanticide yun, boy. Mas mataas yung infanticide sa murder. 'Di ba? Kahit sabihin pa natin anak mo yan, legitimate child mo yan, diba? Kahit legitimate child mo yan, pero yung legitimate child mo na yan, diba? Kasi pag sinabing legitimate child, parricide matik. Pero pag yung legitimate child mo na yan, less than 72 hours old, or less than 3 days old, boy, hindi na parricide. Kahit anak mo pa, legitimate man o legitimate, ang kaso mo is infanticide. Ganun, boy, kasi pasok sa qualifying circumstances na infanticide. Bakit hindi parricide? Kasi mas mataas yung penalty ng infanticide. At itong infanticide ang may pinakamataas na penalty sa lahat. Makin mong pumatay ka ng infant less than 72 hours old. Boy, tandaan. Question number 8. What crime is committed if Lee Gatchi killed Anakla? Ano ba ito ni Lee Gatchi si Anakla? Boy, kapatid niya na sa labas step sibling niya na to diba? Kapag ka ganun, labas na sa parricide yun, by matic na yun, hindi napasok sa direct line yun. Kahit nga kapatid niya mismo Ito pa kaya si Anakla, kapatid niya lang sa labas. Anong kaso ni Ligachi pag pinatay niya si Anakla? Kaso niya is murder. Murder, boy, ba? Qualified by treachery. Alam nyo na yan. Paano yan? Yung edad ni Ligachi is 17 years old lang. Napatay niya si Anakla, 3 days old. Kaso niya is murder. Anong mangyayari dito kaya kay Ligachi? Kasi 17 years old lang siya, boy, minor. Sa pagkakaalam ko, pag na-convicto si Ligachi, kasi dahil minor siya, 17 years old, masususpend yung sentence niya yung pagkakaalam ko. Imbis na makulong siya sa kulungan, doon siya sa DSWD, specifically sa Youth Rehabilitation Center. Yun yung nabasa ko sa Criminal Justice System. Saan ko ba nabasa yun? Basta ganun yung pagkakaalam ko, boy, ang mangyayari kay Ligachi. Okay, question number 9. Assuming hubby and wifey had a legally adopted child named Ligad, and then hubby killed Ligad. What crime committed by hubby? Ano ba ni hubby si Ligad? Based sa situation, legally adopted child, di ba? Kaya ang tanong, magiging parricide ba? Hindi, boy. Kasi ano yung rulings doon sa libro ni Attorney Brabante, di ba? Parent-child relationship dapat legitimate or illegitimate. Then blood relationship, diba? Tanong, pasok ba doon sa legitimate or illegitimate? Pasok, boy, pasok sana kasi legally adopted. Pag legally adopted, ibig sabihin legitimate child na kasi nga legally adopted. Ang tanong, mayroon bang blood relationship? Wala, kaya X pa din kahit tawagin man siyang legitimate child. Kaso anong rulings? Walang blood relationship. Kasi ano yung kaisa-isang exception sa blood relationship? Yung legitimate spouse. Tandaan yun lang yung kaisa-isang exception dun sa blood relationship. Yung legitimate spouse. Yung legally adopted child, matatawag ba na illegitimate child? Matatawag ba na illegitimate child? Hindi rin, boy. Kasi yung illegitimate child, diba? Kahit anak siya sa labas, kadugo niya pa rin, merong blood relationship. Pasok siya dun sa elements ng parricide na whether legitimate or legitimate kasi merong blood relationship. Kaya ganun, magkaiba yung legally adopted sa illegitimate child. Kasi sa legally adopted, walang dugong nananalaytay. Iyon yung pinaka-importante sa parricide, blood relationship. Exception yung legitimate spouse. Boy, anong sagot dun sa tanong? If hubby killed Ligad, pinatay ni hubby yung legally adopted child niya, homicide lang, boy.
Siyempre, alam niyo na. Bakit? Absence of qualifying circumstances of murder, parricide, or infanticide. Kaya ang sagot is homicide. Okay, next article na tayo, 255, infanticide. Infanticide has only two elements. Dalawa lang yung sangkap nito. And what are these two elements of infanticide? First element, a child was killed by the accused. Second element, the deceased child was less than 72 hours old. Okay, himay-himay na natin kasi dalawa lang naman tong elements na to. Saglit lang to himayin. Element number 1, a child was killed by the accused, di ba? At sa wakas, na iba na rin yung element number 1. Kasi yung element number 1 ng homicide, murder, tsaka parricide, pare-parehas. Itong element number 1 ng infanticide na iba. Kasi bakit? Sino yung pinatay dito? Yung pinatay ng accused dito is bata. Boy, bata, child. At ano yung edad ng bata? Element number 2. The deceased child was less than 72 hours old. Boy, tandaan na. Ito yung pinaka-qualifying circumstances ng infanticide. Less than 72 hours old, ha? Less than 72 hours old. Or less than 3 days old, ha? Walang sinabing exactly 72 hours, exactly 3 days. Ang sinasabi dito sa element number 2, less than 72 hours old, dapat yung edad ng bata. Ganun lang kasimple yung infanticide, di ba? Basic na basic, di ba? At syempre, meron yung mga connotation sa libro ni Attorney Brabante, ha? Ano-ano ito? Una, this is a crime based on the age of the victim, ha? Itong krimen na ito is nakabase sa edad ng biktima, ha? Di kagaya sa parricide na yung krimen na yung parricide ay nakabase sa relationship ng offender dun sa offended party or sa victim. Itong infanticide, this is a age-based crime, nakabase sa edad ng biktima. At ano ulit yung edad ng biktima? The age of the victim should be less than 3 days old. 3 days old or less than 72 hours old. Dapat mas mababa pa sa 3 araw or mas mababa sa 72 oras. And next, the offender may actually be the parent of the child, but you call the crime infanticide, not parricide. If the age of the victim is less than 3 days old. If the victim is 3 days old or above, the crime is parricide. Ano yung ibig sabihin? Kasi kapag yung pumatay sa bata is parent, yung papasok agad sa isip is parricide, di ba? Kasi based on relationship. Pero kapag yung edad ng bata is less than 3 days old or less than 72 hours old, kahit na parent yung pumatay, hindi parricide yun, boy. Kapag ganun yung edad ng bata, it will be qualified to infanticide kasi isa yan sa mga element ng infanticide. Isa yan sa mga ingredients or sangkap ng infanticide. At isa pa, mas mataas yung penalty ng infanticide kesa sa parricide. Pero kapag ang pinatay na bata is 3 days old or exactly 3 days old or above, boy, hindi na yun infanticide. X yung element number 2. Baka kasi ang sabi dun sa element number 2, dapat less than 72 hours old. Yung magiging krimen na nun nung pumatay is parricide kapag magulang. Okay, ano na tayo ngayon? Situational question. I-apply na natin yung elements ng infanticide based sa situational question. Okay, ito yung magiging situation natin. Leia and Bea were friends. Magkaibigan silang dalawa. Bea had a child named Sarah, which is 48 hours old. Yan yung magiging situation natin. Question number 1. Bea killed Sarah. What crime is committed by Bea? Anong sagot? Parricide ba? Hindi, boy. Kahit na anak ni Bea si Sarah, hindi parricide kasi ano yung circumstances? Ano yung edad ni Sarah?
48 hours lang, boy. At anong sabi sa element number 2? Dapat less than 72 hours old, 'di ba? Kaya ang kaso ni Bea is infanticide. Follow-up question. What if Sarah is exactly 3 days old? What crime is committed by Bea? Ito na, boy, dito nakapasok yung parricide, 'di ba? Kasi anak ni Bea si Sarah. Question number 2. Leah killed Sarah. What crime is committed by Leah? Sino ba tong si Leah, 'di ba? Tropa ni Bea. Magkatropa sila. Sinong pinatay niya? Sinong pinatay ni Leah? Si Sarah, which is 48 hours old. Ano yung magiging krimen? Kaso ni Leah, boy, infanticide, 'di ba? Kasi yung pinatay niya nga is less than 72 hours old, 'di ba? Edad ni Sarah is 48 hours old. At kahit sinong tao yung pumatay sa less than 72 hours old, infanticide, boy, mapamagulang man o hindi, infanticide yung magiging krimen or kaso. Kasi nga yung infanticide, this is a crime based on age of the victim, di ba nga sabi kanina sa connotation number 1, nakabase yung krimen na to sa edad, hindi to nakabase sa relationship, di kagaya ng parricide. Infanticide is a age based crime, nakabase sa edad, tandaan. Kaya kahit sinong tao, mapamagulang o hindi, kasi ang binabasehan ng crime nito edad, infanticide, boy. Okay, follow up question. What if Sarah is exactly 3 days old? What crime is committed by Leah? Sagot, boy, murder. Qualified by treachery, 'di ba? Parang kanina lang 'yan, 'di ba? Kasi no risk sa part ni Leah, no chance for the 3 days old to defend herself. Kaya murder qualified by treachery. Next article tayo. Article 253, giving assistance to suicide. Ito ba yung papansin nyo? Walang nakalagay na elements dito kasi yung elements parang katumbas yan ng ingredients or prerequisites na kailangan kompleto. Yung mga ganito, yung mga ingredients or yung mga elements para makonstitute mo yung isang uri ng crime. Dito sa giving assistance suicide, walang nakalagay na elements. Ang nandito is act Spanish, di ba? Meron itong dalawang act Spanish, dalawang magkaibang sitwasyon na pwede mong makumit itong giving assistance to suicide. Dalawang act Spanish. Pwede mong makumit yung act Spanish number 1, pwede mong makumit yung act Spanish number 2. Basahin nyo. Okay, Article 253, giving assistance to suicide. It has two act Spanish, hindi element. Pwede niyang makumit dito kahit saan dito sa dalawa. Okay, act Spanish number 1. Assisting another to commit suicide, whether the suicide is consummated or not. Act Spanish number 2, lending his assistance to another to commit suicide to the extent of doing the killing himself. Okay, unahin muna natin i-discuss yung act Spanish number 1. Assisting another to commit suicide, whether the suicide is consummated or not. Ano ang ibig sabihin nitong consummated dito sa act Spanish number 1? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin netong consummated, naging successful. Naging successful yung suicide. Assisting another to commit suicide, whether the suicide is successful or not. Ano ang ibig sabihin nitong act Spanish number 1? Tinulungan mo yung isang tao, nag-give assistance ka, nag-assist ka, or tinulungan mo yung isang tao na mag-commit ng suicide, diba? Kahit na yung suicide niya ay naging successful man or hindi, diba? Tinulungan mo yung tao na magpakamatay, diba? At syempre, halimbawa, namatay siya, o di kakasuhan ka giving assistance to suicide. O halimbawa naman, hindi siya namatay, nagbigti siya, pero hindi siya natuluyan, kakasuhan ka pa din, boy, ng giving assistance to suicide, 'di ba?
Kasi sabi, consummated man or hindi, successful man or hindi, may pananagutan ka na ikaw yung tumulong, na ikaw yung nag-assist. O, halimbawa, may lumapit sa'yo na isang tao. Anong sabi sa'yo? Pare ko, tinatamad na akong huminga, napagod na akong huminga, gusto ko na magpakamatay. Anong sabi mo? Binigyan mo ng sunrox. Ito, inumin mo. Inom naman ng isang gago. Hindi. Pagod na daw siya huminga. Nangyari, patay. Ikaw na nagbigay ng sunrox, nag-give assistance ka para magpakamatay siya na inumin niya yun, di ba? Patay siya ngayon, boy. Ikaw na nagbigay ng sunrox, may kaso ka. Kahit binigyan mo lang siya, kahit tinulungan mo lang siya, di ba? Anong kaso mo? 253, giving assistance to suicide. Ano pa yung isang halimbawa? Halimbawa, may tropa ka, di ba? Ay, sanggang dikit kayo, best friend forever, BFF. Ano nangyari dun sa tropa mo? Diba? Lumapit sa'yo, umiiyak, diba? Tapos tinanong mo kung anong nangyari. Anong sabi? Binasted ng putang, binasted ng nililigawan. Iyak-iyak. Syempre, anong sabi niya sa'yo? Tropa pips. Busted ako ng shota ako. Shota ako ng nililigawan ko. Gusto ko nang magpakamatay. Ganun yung sabi niya sa'yo. Ikaw, anong ginawa mo? Dahil mabait kang tropa, syempre, bait kayo, sandang dikit kayo. Tutulungan mo magpakamatay siya. Mabait kang tropa, matulungin. Anong sabi mo dun sa tropa? Saglit lang pre, ayusin ko muna yung, sabit ko muna yung tali, ayusin ko para maganda-ganda yung pagtawid mo sa kabilang buhay. Diba? Mabait kang tropa ikaw na mag-aayos ng tali. Diba? Ano pang ginawa mo? Naayos mo na yung tali. Kumuha ka pang upuan. Tapos yung upuan maganda mo, may maganda-ganda pang kulay. Yung kulay blue. Kaya, tapos pinatayo mo na siya doon sa upuan. Tapos pagkatayo na sa upuan, inayos mo ng maganda-ganda dito sa leg. Yung swak na swak sa leg. Fit para sakto. Pagkaupo niya, pagkatayo niya doon sa upuan, tsaka nakasabit na yung tali sa leg niya, diba? Ano sabi mo? Ano muna pre? Ano muna tayo? Selfie. Selfie kayo. Selfie muna bago magpakamatay, diba? Pagtapos yung mag-selfie, ano nang ginawa mo? Ready, set, go. Diba? Ready, set, go. Sinipa mo na yung upuan. Di sabit na yung tropa mo. Ikaw, siyempre, nagiinuman ka yung patuloy ka sa pag-iinom. Enjoy ka pa na nanonood sa tropa mo ikaw, siyempre, magpapakamatay. Patuloy ka lang sa pag-inom. Hanggang sa nawala na ng lakas, akala mo, patay na. Inom ka ng inom. Inantay mo mga 2 oras kang nagantay dun, kakapanood, habang tumatagay. Pinapanood mo yung tropa mo. Parang live. Tapos, diba, 2 mag-antay. Sabi mo, wala na tropa, bye-bye. Wala na yung tropa mo, sabi mo. Siyempre, pinabayaan mo dyan. Tapos, umuwi ka na. Siyempre, tapos na siyempre, nakauwi ka na. Uwi ka na Tapos na yung pagtulong mo sa tropa mo. Di mo alam, merong dumating na tao doon sa pwesto nyo, kung saan nagpakamatay yung tropa mo. Bakit tinignan, nagulat, may nakasabit, diba? Anong ginawa ng tao? Siyempre nagulat, may nakasabit. Kinuha yung tali, diba? Pagkakuha doon sa tali, anong ginawa? Tinitingnan kung may pulso pa, tinitingnan kung humihinga pa. Ngayon, ngayon tropa mo, 2 oras ang nakasabit. Pag pulso, may pulso pa, humihinga pa. Buhay pa yung tropa mong tiraulo. Anong ginawa mo? Ginawa ng tao, sinugod sa ospital. Diba? Pagkapunta dun sa ospital, ano nangyari? Tropa mo, boy, buhay na buhay. Tayo mo 2 oras na nakasabit, buhay na buhay yung tropa mo. Diba? Tanong, makakasuhan ba yung tropa mo? Nag-commit ng suicide, makakasuhan ba yun? Hindi, boy.
Attempting to commit suicide is not a crime. Hindi yon krimen. Walang batas na nagpaparusa doon sa taong nagpakamatay. Ha? Taong nagpakamatay pero hindi natuloy yung pagkamatay niya. Walang batas sa Pilipinas na nagpaparusa doon, boy. Attempting to commit suicide is not a crime kasi kakasuhan pa, kukulong pa, nagpakamatay na nga baka doon yan sa kulungan na magpakamatay, di ba? Sino yung makukulong? Ikaw na mabait na tropa yung makukulong. Di ba, mantakin mo, tinulungan mo lang yung tropa mo magpakamatay, siya buhay, pero hindi kulong. Ikaw na tumulong ang makukulong. Bakit ka ngayon makukulong? Boy, Article 253, giving assistance to suicide. Ikaw yung makukulong. Walang batas na nagpaparusa doon sa taong nagpakamatay. Pero merong batas na nagpaparusa doon sa taong tumulong doon sa taong gustong magpakamatay. Kaya kulong ka, boy. Anong mangyayari niyan? Hindi kulong ka, boy, 'di ba? Kulong ka na, 'di ba? Tapos yung pagkakulong mo, yung tropa mo na nagpakamatay, dinalaw ka. Tapos dinalhan ka ng pagkain. Tapos siyempre, tuwang-tuwa ay kulong ka. Kulong na. Tinatawaan ka ngayon ng tropa mong nagpakamatay kasi kulong ka. Ba, sira ulo kayong dalawa. 'Di ba? Kasi yung sabi sa Act Spanish number 1, whether the suicide is consummated or not, 'di ba? Kahit yung tropa mo hindi natuluyan, kulong ka pa rin, boy. Natuluyan man siya or hindi, ang sabi sa Act Spanish number 1, may pananagutan ka. Article 253, giving assistance to suicide. Okay, Act Spanish number 2, lending his assistance to another to commit suicide to the extent of doing the killing himself. Yung pinagkaiba nitong number 2 sa number 1. Bas yung sa number 1, ikaw yung nagtali sa leeg, tsaka ikaw yung nagsipa ng upuan. Dito sa number 2, siya na yung diba sabi, to the extent of doing the killing himself, diba? Pinatay niya na yung sarili niya. Kasi ano ang sabi ito sa Act number 2, doing the killing himself. Siya na mismo yung nagtali sa sarili niya at nagsipa ng upuan, diba? Ganon. Ano yung ginawa mo? Paano mo siya tinulungan? Bawa, doon pa rin sa situation natin sa tropa mo. Ganon na ganon yung situation. Ano ang ginawa mo lang? Paano ka nag-give assistance? Pre, busted ako, gusto ko magpakamatay. Ano ginawa mo? Sige, bahala ka na dyan. Ito pera, binigyan mo ng 100. Bili ka doon tali, tsaka upuan. Ganon yung pagtulong mo. Pagkabigay mong pera, syempre, umuwi ka na. Diba? Umuwi ka na. Yung nagtali, siya na yung pumakat doon sa upuan, siya na rin yung nag-selfie. Diba? Bago pakamatay. Diba? Tapos, diba? Patay. Yan yung ibig sabihin ng Act number 2, doing the killing himself. Tinulungan mo siya hanggang sa patayin niya yung mismong sarili niya. Ngayon, ikaw na nagbigay ng 100, 'di ba? Kulong ka, boy, 'di ba? Sabi sa Act number 2, lending his assistance to another to the extent of doing the killing himself. Kulong ka, boy, pag kayong tropa mo namatay. Nagpakamatay tsaka namatay. Anong krimen mo yung kaso mo? Article 253, giving assistance to suicide. Diba? Giving assistance to suicide means giving arms, poison, etc. or whatever manner of direct and positive cooperation, intellectual aid, suggestion regarding the mode of committing suicide, diba? Etc. Diba? Ano pang sabi? Intellectual aid, suggestion, di ba? Kahit nga magbigay ng suggestion, di ba? Mag-suggest ka dun sa tropang pakamatay, boy. Pag nagpakamatay ka, gandahan mo yung tali sa leeg, di ba? Suggest ka, kasuhan ka pa din, boy, di ba? Kaya wag kang mag-suggest, di ba? Kakasuhan ka pa din.